dumako po tayo. Napag-usapan, ano po, napag-usapan o nabanggit na din natin yung bilyar. Nako. Hindi lang pala yung rice tarification law ang naging problema natin sa bilyar. Although ako ho, mga kababayan, meron ho kaming nabiling bahay diyan sa Antipolo. Sakop din ho ng prime water, mga bossing. O eto, pag-usapan natin. May mga talagang lumalabas na po, no? May mga nagsasalita na po tungkol doon sa prime water ng mga bilyar. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Doon ho ito sa Bulacan. Nandun din ang luwa, nandun lahat, pinag-usapan namin. Kasi sabi ko, ano bang accountability ng Prime Water sa atin? Para lang tayo naka-hostage dito na saltaan tayo salita, pero parang hindi naman tayo pinakikinggan. Uy, nagre-reklamo sa Prime Water pero hindi sila pinakikinggan. Mga kababayan. Grabe, ano po? Baka kaya gustong makapasok at gusto nilang mapanatili yung kanilang posisyon doon sa Senado sa pamamagitan ni Camille Villar. Ano ho? Kasi kung mapapansin nyo ho, talagang hindi nila tinantanan yung Senado eh. Kailangan kada eleksyon may tatakbong Villar ho, mga kababayan. Sinimulan po yan. No? Ni Manny Villar. Sumunod yung asawa na si Cynthia. Sumunod si Boy Tahimik, si Mark Villar. Sumunod, eto na. Ipinapasok si Camille Villar kasi mawawala na yung nanay eh. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, para sa mga negosyo nila. Tuloy. Nanong ko yung mga hotline nila. Yung hotline nyo ba na yan, gumagana? O, kinuha ko yung number nila, tinawagan ko, walang sumasagot. Naku, wala din palang klase, wala din palang wala din palang saysay yung kanilang hotline. No? Wala din sasagot. Kumbaga, kung sakali kayo ay may problema sa aming tubig, tawagan nyo lang po kami dito sa hotline na ito. Tapos, wala din palang sasagot, mga kababayan. Yung mga comment section nila sa Facebook, naka-off. So wala talagang para madinig tayong taong bayan. Kaya ako na mismo, nagsalita, nag-privilege speech, hinihiling po namin. At ang hiniling namin sa kanila, asan yung MOA? Asan yung kontrata? Humihingi kami ng kopya ng kontrata hanggang ngayon, hindi pa rin nila binibigay. Talagang dead maho, mga kababayan. Dead ma talaga ang prime water. Tapos sasabihin, pabahay ang magiging ang uunahin pag naupo sa gobyerno. Take note ho mga kababayan, mga boss chief amo sir. Bali-balita, Villar at si Manang Aimee, no? Mga gumastos na ng tag-1 bilyon yung mga yan para sa kanilang kandidatura. Sabi ni Chi, one squad, dead maakits. Uy, kanina pa kita pinapansin dyan. Magkausap nga tayo, di ba? Sa Facebook, inaaway kasi na ni Chi yung aming kapitbahay. Dead ma ang prime water, Kasi para malaman natin, tingin ko marami ng mga violations. Ang amin lang ho, sa Antipolo, mga kababayan, may oras ang tubig. Nung panahon na ako ay nagbakasyon, kaming pamilya, nagbakasyon, kailangan mong gumising ng madaling araw para magpuno ng tubig. Biruin nyo ho magkano? Yung lupa o yung mga bahay doon sa loob, tapos walang tubig. Di ho ba? Yan ang pangunahing pangangailangan sa araw-araw, mga bossing. tanong namin nga sa luwa, paano po natin paano sila ma-account? Kasi parang ang dating sa amin, parang hanggang dito lang kami kasi hindi namin sila hawak. Mas may nakakahawak sa kanila yung national. Yun yung hinihintay ko sa kanilang reporting. Sabi nga ni Governor, National. Senador? Senado? he would issue an EO Yung Senado, mas malakas, no? Kesa doon sa lokal. if ever masabili sa kanya yung report. As someone crafting that report for the governor, ano yung findings so far? Like, what are you recommending to the Sila governor? mismo nagsasabi malaki talagang problema nila. Like yung mga pipe nila, hindi pa nila naayos. At may nasira.
Hindi That's nila magawa that's kaagad. why I waited for their waiting for the report. May Kasi may mga- ako na yung final action dito eh. Because Gov, ang executive tayo tingin pa eh. doon, meron pang mga reklamo yung mga contractor na hindi pa nababayaran doon sa pag-aayos ng kalsada. Kasi minsan pag binubutas nila yung kalsada, hindi na binabalik eh. So marami talagang problema. And I am appealing. Papasok dyan si Mark Villar. pag binutas ng kalsada, hindi na ibabalik ng prime water. O papasok dyan si Mark Villar. No? Gagawin ng gobyerno ang binutas ng kalsada. I'm appealing to the national government. Kasi this is not only issue in Bulacan. Ang problema ng prime water, Pati ho sa Antipolo, problema ho yung prime water, mga kababayan. hindi lang sa Bulacan. Problema din to sa Cavite, problema rin to sa ibang lugar. I think this is a national issue na dapat pakialaman na rin ng mga legislator natin sa national government. Na dapat pakialaman na to, na ito, na matulungan kami dito sa Bulacan. San Jose del Monte. Alas 3 ng madaling araw gumigising ang isang lola para lamang mag-igib ng tubig. Ano sa story ng rapper? Totoo ho yun. Na-interview ho yun, mga kababayan. Yung lola, kailangan gumising. Nagmamakaawa na yung lola. Tulungan nyo naman po kami dito sa problema. Matanda na ako para sa mga ganitong suliranin. Gigising ng alas 3 ng madaling araw para lang ho mag-ipon ng tubig. Kwento lang din sa akin yan. Meron sa Marilao. Actually, nung nakaraang, baka may mga nakaraang buwan, mga January, Shortage of water talaga sila. nasira yung kanilang O saglit, request ni Ginger Cat. O, isang sulit naman dyan. O, sabay-sabay tayo dyan sa comment section. 2,400 viewers, Tina B. O, sabay-sabay tayo. Sulit! O, sulit! Duterte! Duterte! Sulit kami dyan, Busmark. No? Basta. Duterte pa din kami. Sulit. Ilan nyo? Akala ho nila pinagpapaliwanagan natin sila, no? Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo kinukonbinse, no? Dahil alam namin, sarado na ang inyong mga utak. Oh. tubo. Ngayon, gumawa po ako ng Uy, tubo. Baka magising si Roque dyan, ha? Baka si Roque, mabuhayan ng loob. Saglit lang. Ano yung sinasabi mong tubo? May lilinisin bang tubo dyan? O mamaya pag-uusapan ho natin si Roque at yung kanyang non-bailable case, mga kababayan, ay umangat na. Oh. resolution na ma-waive yung bill nila for that month. Kasi nga, paano mo sisingilin? Sira nga yung tubo. Oh. Paano mo sisingilin yung mga tao? Di syempre, Si Roque, ipadala si Roque. Gagawin. Asikasuhin ni Roque yung tubo. Lilinisin pa ni Roque yung tubo. Di ba, Roque? magreklamo sila. Awa ng Diyos naman na i-waive naman kahit papano dun sa yung mga apektado. Pero hindi lahat ng mga nandun sa barangay na yon o dun sa... So, kailangan mahabang battle to. What would you recommend that at least the governor do? Ah. Or yung local, at your where you are, ano yung magagawa ng government at least to help the suffering of the Kailangan ma-review namin yung sa sangguniang palalawigan. Ma-review namin yung provision, yung kontrata nila. Okay. At kung may mga violations, dapat managot sila. Oh. At dapat mabigyan din ng tsansa yung ibang ibang company na mag-serve. Kasi parang nangyayari sila lang yung options. Wala nang ibang option na pwedeng magbigay ng tubig. Dati naman ho, maayos. Bago pumasok yung prime water, mga kababayan, maayos. Tapos nung sali na sila, magulo na. No, madami nang nawawala ng tubig. Sa mga probinsya. Take it or leave it. Kung yun ang may bibigay namin, parang ganun. Doon kung papayag siya, kung ito'y makabubuti, pero I suggest i-revoke na talaga yung kanilang service. Di ba? Wala na talaga. Di ba? Tapos papasukin nila ibang company Ayan yan. na mag-serve dyan. Kasi kung talagang poor ang kanilang service, I suggest to revoke. Lahat We're yan. also getting reports Ako, paparevoke, mga kababayan. Kung walang maibigay na tulong sa ating bayan, sa ating mga kababayan, at perwisyo lang, dapat i-revoke nga ho. Di ho ba? na apparently the local water board is recommending the cancellation of the joint venture Yes. of Prime Water in San Jose del Monte. Do you know anything about that? Ngayon pala. Actually, dapat tingkol, lahat. Actually, hindi lang sa San Jose, not only in San Jose del Monte, Malolos, Marilao. Yeah. Sa Malolos na napakadami. Alam mo, nagiging dahilan lagi ng Prime Water, hindi po kami sakop ng LGU. Hindi po kami sakop ng LGU. Grabe naman yun.
magserbisyo kayo ng maayos sa bayang Pilipinas. Baka kaya talagang kailangan laging may isang bilyar sa Senado. Baka kaya ho ganyan, mga bossing. Anyway,